Yan, okay. So, last topic na pala tayo. Pang ano ko na to? Pang ilan ko na to? Pang-5 ko na pala to. Pang-5 ko na to. Tama ba? Kalimang topic ako. Parang mali ata to. Hindi. May 2 pa pala ako. May 2 pa ako. Lalagpas ako isang oras. Iwanan ko na si Sarah. Mamaya na si Sarah. Lalagpas ako eh. Ito na lang tayo. Kahit Pulong na lang tayo. Mas interesado ako pag-usapan si Pulong. Okay, game. So yan na. So ito, mga kababayan, no? mga kabirahan. Ito pag-usapan ngayon natin to. Okay. So, syempre, alam naman po natin no, na kagabi nga po, nagsalita si Amy Marcos tungkol nga daw po sa nag-a-addict daw po yung kanyang kapatid, si PBBM. Oo. So, ngayon, mga kababayan, ano ba yan? Iyot man. So, ngayon, syempre, para mas maganda, ang gagawin po ni Paulo Duterte dito, sasawsawan po nila ito. Ganun po talaga yung mga yan, mga hayop na yan. So, ngayon, meron pong bagong statement dito si Pulong. Alam nyo, no, si Pulong po bobo. No, sa lahat po ng mga magkakapatid, lahat naman po sila bobo eh, no? Si Pulong, si Veronica, si Sarah, tsaka si Baste. Pero ang pinakabobo po talaga sa lahat si Pulong. Oo. Tignan nyo to ha. O sabi ni Paulo Duterte dito, ano ba yan? Dapat makasiguro na ang namumuno sa ating bayan ay hindi bangag. O di ba? Puta sa daming issue po ng Pilipinas tungkol sa China, tungkol sa foreign policy, tungkol sa ekonomiya, tungkol sa foreign direct investment, puta pag-usaping bangag, ang galing ni Paulo. Di ba? Meron kaagad siyang statement. Wala naman po kasi siyang ibang alam kundi bangag-bangag. O sabi niya dito, Davao Representative Pulong Duterte said Filipinos deserve transparency on whether public leaders are fit to serve, following Senator Amy Marcos' allegations that her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos, has used drugs. O di ba? Pag droga-droga talaga, magaling si Paulo mag-comment eh. So ito yung mukha niya, sabi niya dito, himala, nag-Tagalog. Hindi nag-Bisaya. Nag-Tagalog. Sabi dito, no, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy, then the Filipino people deserve clarity. Clarity. Wala kang ebidensya, clarity. No excuses. Not excuses. 4 years kaming nanguna sa panawagan para sa hair follicle test. Drug testing for all government officials. Ang na talaga, no, druga-druga na naman ito. Pero hanggang ngayon, may mga ayaw sumailalim. Bakit? Ang tanong, tinatago. Sino pinoprotektahan? Kung walang dapat katakutan, dapat tulang tumatanggi. Putang bobo lang po maniniwala sa inyo. Bobo lang po susunod dyan. Ang inang to, bobo. Sino pinoprotektahan kung walang dapat katakutan? Tagalog na, di ba? Dapat tulang tumatanggi. Kung malinis ka, patunayan mo. Kung hindi, huwag mong gawing tanga ang bayan. Nararapat lang na tayo ay makasiguro na ang namumuno sa ating bayan ay may sapat na kakayahan at hindi mga bangag. Alam niyo mga kababayan, no? Ito ang point natin dito eh. Kahit po na magpa-drug test po si PBBM, hindi pa rin po maniniwala yung mga hayop na yan. Di ba? Baka tawagin pang uto-uto yung presidente. Pag sumunod dyan si Presidente Bongbong Marcos. For example, ito na yung 2021. Naalala nyo yan, di ba? Sabi niya, sabi ni Digong, si Bongbong Marcos daw po ay nagdodroga. Kinabukasan, nagpa-drug test si PBBM. St. Luke's pa St. Luke's pa yun ha, St. Luke's pa yun. Naniwala ba yung mga DDS? Hindi. Ano pa nangyari? Yung drug test result nga po ni Presidente Bongbong Marcos, pinagdudahan pang peke. Napag-usapan pa yan dun sa Senate hearing po ni Bato kay Jonathan Morales. So anong bago dito? Kung nagpa-drug test na nga dati ang presidente at hindi naniwala ang mga DDS, ngayon pa kaya? Magpapa-drug test pa rin po ba yan?
Kung di kayo maniniwala, para saan pa? O by the way nga, no, ikaw nga tattoo mo nga, di mo nga mapakita yung tattoo mo sa likod. Baka pinaburan niya na nga, di ba? O kaya baka natakpan na. Tattoo niya nga, di niya nga mapakita na nagpapatunay nga daw po na miyembro siya ng triad. Pero ano bang point ko dito mga kababayan? Ano bang point ko dito? Si Pulong po ang isang typical po na Duterte mentality. No? Na lahat po ng problema sa Pilipinas, ang solusyon, droga-droga. Tawag droga-droga, di ba? Oh, ekonomiya ng Pilipinas. Oh, ang solusyon, droga-droga. Walang trabaho sa Pilipinas, ang solusyon, droga-droga. Ganyan, di ba? Ganyan po yung mga DDS, mga kababayan. Wala silang ibang alam na narrative, kundi droga-droga. Para si Pulong Duterte. So, paano ka nasabi? Tingnan nyo to. Ito, mayroon na compare eh. Malakayan natin para makita ninyo. Yan, no? Pinagkumpara ito, ha? Ito, bata pa si Sandro Marcos dito, no? Oh, Paulo Duterte versus Paulo Marcos. May nakalagay yan dito, no? Principal authored. Ito, principal authored na nga lang to, 0. 0. Anong klaseng congressman to? Walang bills na inauthored. Meron siyang bills na isang inauthored. Hindi naman niya pinasa. Pinakita niya lang sa taong bayan. Mamaya, papakita ko mamaya. Oh. Kung kukumpara po natin dito kay Sandro Marcos, 56. Kita mo niyo, kababatang tao? 56. Tapos tawagin ni Amy Marcos sa droga na na-addict. Sino mas mukhang addict diyan sa dalawang 'yan? Oh, ito bill pa lang ito, ha. Oh. O nga pala mo din ng Kongreso pala to si Iotman, no. O so ngayon mga kababayan, no, actually meron siyang ginawang bill. Si Pulong. Hindi niya naman pinasa. Ginawa niya lang. O ito 'yun, no. No. 19 Congress. Nung nakaraan nito, no, introduced by Paulo Duterte. House Bill number 10744. Alam niyo kung ano to? Ayan, no, mandating elected and appointed officials for public offices, di ba? Drug testing. Droga-droga na naman. Ganyan po yung mga DDS, mga kababayan. Walang ibang alam na narrative kundi droga-droga. Bobo. O, tingnan ninyo. Ako, danas ko yan eh. Minsan, nagbablog ako sa channel ko. Biglang may DDS na na mako-comment, addict ka. O, di ba? Ang pinag-uusapan namin noon, ekonomiya. Ang pinag-uusapan ko sa channel ko noon minsan, tungkol sa mga batas. Tapos biglang may mako-comment na DDS, addict ka. O, di ba? Wala silang ibang alam, kundi droga-droga. Mga droga-droga ba? Oh, lahat ng problema sa Pilipinas, ang solusyon, droga-droga. Oh. Wala yan. Hindi naman po kasi ganon. Di ba? Kaya nga bobo eh. Di ba? Bobo nga itong mga to eh. Kaya naso kayo mga kababayan. So thank you, no. So maraming salamat po pala dyan sa mga nanood, no. Inabot tayo ng 1,000 pala, no. So, kayo nga po, no, nung masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Paulo Duterte, na sila kaya po kaagad, no, yung sinabi ni Amy Marcos. No? Na without evidence, bunga nga pa lang to. Kasi ang palusot ngayon dito ng mga Duterte fanatics, na, Takeru, di ka pa ba maniniwala dyan? Nagsalita kapatid na yung nagsalita. Para naman tanga to mga to. Yan ang problema sa inyo kapag droga-droga lang ang alam ninyo. Di ba? Hindi na po kasi bago yan mga kababayan. Sa Pilipinas po talaga, kahit pa magkakapatid, nag-aaway dahil po sa politika. O, tinanin nyo, di ba, mga Binay. Di ba? Nag-aaway sa politika yan, magkakapatid yan. Solid dati yan, pero ngayon nag-aaway sila ngayon. Sila mismo nasisiraan. O, sabi sa Iloilo, makakapatid sa mayor, sa Barotac Viejo, mga tupas. Mga lalaki, nag-aaway-aaway din sila doon. Bakit? Dahil sa politika. Ayun, kakapatid yung mga yun, mga Cayetano, di ba? Si Lino, tsaka si Alan Peter. O, nag-aaway din po sila sa politika.
Kung nangyayari po sa iba to, mangyayari din po sa mga Marcos ito. Kaya hindi po basihan yan. Na pag sinabi ng kapatid, totoo na, hindi po yun. Para naman tanga-tanga tong mga to, no? Kasi nga po, walang ibang alam, kundi droga-droga. Di ba? Oh. So yun mga babayan, no? Kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa topic natin, so comment na po sa baba. At binabasa po ni Mark Ramos yan. So maraming salamat po sa inyo lahat. So thank you po. So kita na ulit tayo bukas. Salamat po. Bukas ng gabi siguro ako. Baka bukas ng gabi ako, no? So, yan. Salamat po sa inyo lahat. No? Thank you po. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Salamat.